we immediately jump to the conclusion when somebody suffers, makasasala ng tawhana. We forgot that one time in the life of Jesus Christ, when He was still on earth, nakadumdumo katong may naay. Good evening, everyone, and happy Sabbath. I would like to thank God for this opportunity given to me to be able to worship together with you, especially with my newfound family here in Cebu, the Obihero family. So I belong to their family now. So a year ago, I got married with one of the Obiheros from Cebu. And so now I'm part of this family. And I praise God, I was able to speak here before you tonight to bring you the message of God. And I only have one fear this evening, actually. Every time I stand in front of the church, I am always afraid. Now we have this stage fright. But what makes me afraid is not that I will forget what I'm going to say. My fear is that what if at the end of the message, the people will remember me and my name, but will forget the message? Then it would be a failure for me as a speaker if I will not be able to lift up the name of God and lift up myself instead. Whenever we stand in the podium, whenever we present ourselves before people, we should always make sure that the one who is being lifted up is Jesus Christ and not ourselves. And because of that, I would like to request everyone to please bow down your heads with me as we seek the Lord in prayer. Let us pray. Dear Heavenly Father, we would like to thank you so much, O Lord, for the many wonderful things that you have showered upon us with. We thank you, O Lord, for this life that you have so generously sustained, preserved, and extended. We thank you for the gift of the Sabbath, when we could rest from all our labors, from all worldly cares, and focus our minds back into heavenly things. Help us tonight, O God, as we partake of your word. May it be that your name will be lifted up, because you promised, O God, that when your name is lifted up, then you will draw all people close to you. So help me, dear Heavenly Father. Use me as an instrument to direct your words to the heart of this congregation. This I pray in Jesus' name. Amen. Okay, so this evening, the title of our message is When God Let You Down. Again, when God let you down. And the story, the message will be based on the story of Jonah, one of the minor prophets in the Old Testament. But prior to that, I would like to, because I came from, we just arrived from Thailand yesterday, I would like to take a lesson from what I've learned when we were still in Thailand for about 4 years. Now, I don't know if this is a good news or a bad news, depends on kung saan ninyo tanawon dapita mga igsoon nga angle or perspective. But I believe that Thailand is the hardest place to minister. It's the hardest place to minister tungod kay grabe jud ang roots of Buddhism anang lugar. There are very few Adventists, particularly Christians, okay? Generally Christians, there are very few Christians in the country of Thailand. Gamay jud kaayo. Labi na jud ang Seventh-day Adventist. If you go to the Seventh-day Adventist churches in Thailand, ang makita ni mga members sa church, mostly Filipinos. Dagko nga churches, gagmay nga churches, most of the members, 90% to 95% are Filipinos. The other 4% would be people from other races, from other foreign countries, but probably less than 1% of the attendees in the church are Thai people. Ingana kalisod mga igsuon sudlon ang Thailand. And that's because their culture, their traditions are so deeply rooted in their religion, which is Buddhism. Hayahay kayo nga religion mga igsuon, why hassle? And so for most Thais, they don't think that they need Christianity kay hayahay man ilang kinabuhi bisag walay Ginoo. Ingana kabudlay sudlon sa Kristyanismo ang Thailand. And so, for me as a Bible teacher, you have to find ways on how you could communicate with them. How can you find a common ground so that you can communicate with them? And then eventually, as you study their background, as you study the religion, makita niyo mga igsoon nga ang ilang relihiyon ug ang Kristyanismo ana di ay panagpareho. Especially on how we view suffering. You see, Buddhism is founded on the belief that there is suffering. Ang pinaka-head gid aning Buddhism si Siddhartha Gautama, gitawag nila nga Buddha,
mo nilang murag Christian, ilahagin nga spiritual leader, he believed in the 4 pillars of Buddhism. Ana ay upat ka haligi ang Buddhism. Ang una niya nga haligi is that there is suffering. Aduna joy panag-antos na ning kalibutan na. Bisag unsa bata man o tigulang mag-antos ka. Babayi man o lalaki mag-antos ka. Dato man o pobre mag-antos ka. Dili garantiya na tungod kadaghang kagkwarta dili ka mag-antos sa imong kinabuhi. Everyone suffers. Sumuna si pinakauna nga pilar. Pangduha nila nga pilar is that no one can escape suffering. Walay maka-eskapo sa suffering. Pangtulo, ilang nahibawan nga the reason why people suffer is because of desire. Tungod sa kinang atong daghan kag gusto ba? The more nga daghan kag gusto, the more nga daghan kag handom, the more nga daghan ang kasakit sa imong kinabuhi. That's what they believe in. And the 4th pillar is this. Para nila, ang pamaagi lang nga makaikyas ka sa suffering is to limit your desires. Muna nga ilang nga mga monks mo adto sa mga temple, magpakalbo tan ang kilay kiskison, bawal magdag cellphone, dili magchinilas, dili mo dawat og kwarta, mutuktok lang sa mga balay, mangayog pagkaon enough only for the day. Pero dili sila mudawat og pagkaon nga sobra because for them, the more nga abundant ang imong kinabuhi, the more you will suffer kini ilang mga monks. Munang maningkamot sila, moadto sila sa bukid, nga dili sila matintal sa mga kalibutanon nga mga butang. And then you will find out ba na it's almost similar to the Christian belief. Nga we also believe that there is suffering in this world. Ang nakalahi lang sa tuwa because we know the origin of suffering. We know that suffering is not something that God intended for us. God wanted us to be happy. It was us, or should I say, it was our own first parents who chose to suffer, even though God wanted them to live eternally in peace, prosperity, and happiness. Sin was the origin of suffering. Pero sahay, ang dako nga pangutana karon bisan sa mga Kristiyano, this is the reason why more and more people are becoming atheists because they couldn't find the answer to this one of the biggest question in Christianity or even in all religion. If there is God and He is good, why would a good God allow good people to suffer? Kung tinuod pa nga adunay Dios o ang atong Dios buutan, maayo nga Dios, nganong tugtan man sa maayo nga Dios nga mag-antos ang mga maayo nga tawo? You see, we have this assumption. We have this kining preconceived idea ba na kung makakita tagtaw nga dautan unya mag-antos sa iyang kinabuhi, okay ra kay nato murag mayunta nga bagay ra na niya sa Bisaya pa nga pinulungan marisi. Murag okay ra na sa tuwa, di ba? Murag bisan nga wa ko mag-ingon nga sakto na mga igsoon, di na maayo mga igsoon ha. Pero may kung nga kadaghanan sa mga tawo, murag okay ra nila nga makita nga ang taong dautan mag-antos because they believe that those people deserve to suffer. Og makakita tag kinang mga maayong tawo nga mapanalanginan sa Ginoo, malipay ra man punta. Siya nga ay bagay ra na niya nga makadawat og panalangin kay buutan man gud kay na siya oy. Nakadawat ra gid siya. Kuray more bunga sa iya nga mapagpaningkamot. Pero og makakita gani tag kinang dautan unya na panalanginan makaingon ta nga naunsa naman eh. Nganong dautan man ganing tawhana pero nganong napanalangin na promote man sa trabaho nga ilaran man ning tawhana. Ang pinakasakit sa tanan mga igsoon tanawon ning kalibutan na when you see a good man suffer. Kinang may naay maayong tawo nya makit-an nimo nga nag-antos sa iyang balatian, makiung ka nga musimba man ni sag midweek, faithful man ganis iyang tithes. Tanang ministry, tanang crusade, tuwa man siya musuporta dili lang morally kundi musuporta pa jud financially. Prison permi kada Sabado, why late? Hasta AY muhulat jud nga musaw pang adlaw before muli. Pero nganong nagka-cancer man na siya? Vegetarian pa jud. When that kind of scenario happens, when we see that kind of thing, diha ta mo pangutana nga, naagid ba kahay Dios? Kung naay Dios unya buutan sa, nganong iya mang tugtan nga ang mga buutan nga tao mag-antos? Paantos atong mga dautan pero ayaw mga buutan. We have this assumption nga dapat kung buutan ka panalangin ra imong madawat diha sa Ginoo. Nga ang dautan ray mag-antos, mao gani nga makita tagtaw nga kinang mag-antos magkanaay balatian, we immediately jump to the conclusion nga makasasala ng tawhana ba? Kana gigabaan na walang takabaluan na siyang sala pero naanay dako nga sala gitago-tago lang sa tuwa. We immediately jump to the conclusion when somebody suffers,
makasasala ng tawhana. We forgot that one time in the life of Jesus Christ, when He was still on earth, nakadumdumo katong may naay buta nga lalaki in John chapter 9. Gipangutana dayon sa mga Parisiyo si Jesus Christ, ingon siya nga, Jesus, kanang tawhana kay buta man na siya, kinsa may nakasalaan na, ang yang ginikanan o siya? Kung kita pa to, siya gid na siguro, o yang ginikanan, bati guro nagbatasan ang ginikanan, munang nagabaan yung ginikanan, ang anak nagantos. Mao man ay giingon sa ikaduhang sugo, no? Usahay mo quote pagid sa Ten Commandments kanang ikaduhang sugo sa Ginoo nga og musimba ka muluhod ka sa mga Dios, God is going to curse you, hindi lang ikaw kundi ang imuha pang mga kaliwatan even to the fourth generation. Yung nga mao na nagantos na siya kay iyahan manggod nga mga ginikanan lulo may gihimo nga dautan. But no, that's not what Jesus said. Instead, Jesus answered that this person suffered so that the power of God might be manifested in him. Gitugtan sa Ginoo nga magantos ning tawhana, bisan wala siya sala, bisan walay sala ang iyang ginikanan, gitugtan sa Ginoo nga magantos siya aron atong makita pinaagi niya ang gahom sa Ginoo. Mga igsoon, mag-amping ta. Mag-amping ta nga kinang muhusgar dayon ta ba nga makikita tagtaw nga nagantos ni mingon ta nga makasasala ning tawhana, basig magabaan ta mga igsoon. Basig gituyo sa Dios. Wala ako mag-ingon maigsoon nga ang Ginoo naghatag niya kasakit. Gitugtan sa Ginoo nga siya mag-agi og kasakit aron nga kita nga nagtan-aw niya makita nato ang himaya sa Dios, ang gahom sa Dios pinaagi ni anang tawhana mga igsoon. And so why does God allow good people to suffer? Dili mga igsoon tungod kay gusto silutan sa Dios ang mga maayong tao, kundi nakita sa Dios nga pinaagi sa pag-antos sa ubang tao daghan pang mga tao. Dili lang kanang tao nga nagantos ang makakita sa gahom sa Dios, kundi bisan pa ang mga tao sa iyang palibot ni ng taong nagantos nga makakita niya makakaplag usab sa gahom sa Dios pinaagi niya ng tawhana. We should never blame God mga igsoon kung kita magantos. Well, most of the time nagantos ta tungod sa atong mga pagpili mga igsoon. But when we are so sure nga wala tay gipili nga sayo pero nagantos gyapon ta, that means mga igsoon nga ang Dios adunay plano nimo. Adunay plano sa mga tao nga nagpalibot nimo nga pinaagi sa imong pag-antos ang mga tao sa imong palibot maluwas unya mga igsoon. And that leads us to the story of Jonah. Si Jonah mga igsoon, kabalo man ta sa istorya ni Jonah, no? I don't have to repeat probably the story. Mubura man yung story diri sa Minor Prophets, pero kabalo kung kitang tanan, paborito kay ni nato nga story kay it's almost incredible, murag dili hapit katuuhan nga istorya nga may naay lalaki nga gilamoy sa dako kayong isda unya tulo ka adlaw sa tiyan the giant fish spewed him out of its mouth unya timing nga pagtugpa niya tuwa na siya sa Nineveh. Murag di hapit katuuhan mga igsoon. Pero si Jesus baya basig may uban nato mga ihuna mga di manggura tinuod basig allegory ra na siya. No. Jesus himself believed in the story of Jonah. Mao gani nga one time si Jesus Christ nag-ingon siya nga just as Jonah was under the inside the belly of the giant fish for 3 days and 3 nights, I will also be in the grave. Ingon siya nga siya usab magpabilin sa lubnganan for 3 days and 3. Iyang gikumpara ang iyang mahimong kaagi sa kaagi ni Jonah nga pasabot. Even Jesus Christ himself knows about the story of Jonah and believed it to be true. So, to make the story short mga igsoon, kay murag taas mga kining istorya ni ang atong subayon ba. Kini si Jonah mga igsoon, gitawag siya sa Dios. Propeta ni siya, pero propeta ni siya sa northern Israel kay natunga naman atong panahon ng Israel. Ang north gitawag nila nga Israel, ang ilang capital Samaria, unya ang south gitawag nila ang ilang gingharian nga Judah, ang ilang capital Jerusalem. Si Jonah mga igsoon, propeta ni siya dito sa taas, sa northern Israel. Kata silang Isaiah, Jeremiah, diri ni sila sa ubos nga gingharian, sa Juda na sila. Atong panahon ng mga igsoon, ang Israel adunay mortal kayo nga kaaway. Ang gingharian sa Assyria. Kining mga Assyrians mga igsoon, mangtas kayo, dautan kayo nga klase nga mga tao. Ilan ni pirming atakihon ang mga Israelita sa north, o nya ilang kwaon ang mga tao, himuon nilang mga ulipon. Mao gani nga grabe jud ni ang enmity between the Israelites on the north and the Assyrians. Mao na nga pagtawag sa Ginoo sa kay Jonah, ingon siya nga, Jonah, I want you to go to Nineveh and preach to them. Preach against them because their sins have reached up towards heaven. Ning sangko na sa langit ang ilang sala.
Kabalo mo unsay gihimo ni Jonah mga igsoon. Before nato husgahan si Jonah no nga ngano man is Jonah nga masinupakon mga Ginoo, propeta man tani. Before we judge him mga igsoon, huna-hunaa nga si Jonah sakop ni siya sa Israel. Anang panahon na ang Assyria ilang kontra. Ang capital city sa Assyria, Nineveh. So ang pagtawag sa Ginoo sa kay Jonah nga adto sa Nineveh, walihi sila aron maluwas. Kay ang ilahang sala misangko na sa langit o di na gani ni mapugga na ilang pagpakasala, sunugo na akong lumpagon, akong hutdon ang tanan nga pumuluyo sa Nineveh. I will destroy the city of Nineveh in 40 days. Buot pasabot mga igsoon, si Jonah gisugo sa Ginoo nga adtua ang imong mortal nga kaaway, luwasa sa iyang pagpakasala. Kinsa may ganahan ana? Di man gayta managa sa tong silingan bisag Adventista na ta. Kay nangayo tag asin one time, wata tagae. Di ba mga igsoon? Kinsa man diri gapanagad pas ilang ex. Unya wala gipabarang. Na may uban nga sobrang nasakitan na ba tungod sa gibuhat sila sa ubang tawo, di na managad oy. Mo na gis mo nya moingon ta nga kini si Jonah batik ag batasan, labaw patang Jonah mga igsoon. May gani si Jonah kay pila ka adlaw ning tuman man sa sugo sa Ginoo, kita hangtod karon ang uban nato natiguang na lang ang kasuko nato sa atong mga kaaway naa lang gihapon. Mo ni sugo sa Ginoo sa kay Jonah, go to Nineveh, your enemy, your mortal enemy, and save them. That is why Jonah, human as he was, he decided not to go there. He decided to go the opposite way. So instead of going to Nineveh, miadto si Jonah sa Joppa, kay naa dito ang kinang pier. Pag abot niya sa pier, he boarded onto the boat, onto a ship, going to Tarshish, opposite igsoon nga direksyon kay patuo man to, pa east man to ang Nineveh, pa west man to ang Tarshish, murag Spanya. Layo ra kayo. And we know the rest of the story mga igsoon. Jonah tried to run away from God. O kung imong basahon mga igsoon ang story ni Jonah, aduna kay word nga makita nga pabalik-balik nga gigamit kini mga igsoon. The moment Jonah tried to run away from God, I don't know if this is just a literary style, pero makita ni mga igsoon nga ang pulong dito nga gisulti, Jonah went down to Joppa. Pag abot niya sa Joppa, he went down into the boat, he boarded into a ship. Unya ang gipili niya ang pinakaubos pagid nga parte sa ship mga igsoon, the lowest deck. Dito siya, nagtago siya, kay basi kung dito siya sa top floor, sa pinakataas nga deck, basi makitaan pa siya sa Ginoo. Muna ningkamot siya nga di sa makitas Ginoo, ning adto siya sa pinakailawom. Pag abot, he went down into the boat. He went down into the lowest deck in the boat. And then kabalo man sa nitabo mga igsoon, pagbiyahe na gid sa barko, ning ang Dios nagpadala og kusog kayong hangin, dagko kayong mga balod mga igsoon. Ako taga Masbate man jud mutabok may kog dagat karong Martes. May gani kay Abril ra mga igsoon, so ayaay ra. Pero Disyembre mga igsoon, di mi kaulig Disyembre kay di mo kaulig Masbate kay dagko kayong balod. Ang Ginoo mga igsoon nagpadala og kusog kay nga hangin, dagko nga balod, that even the mariners themselves, katong mga crew sa barko, nahadlok sila. Liman ka na mga igsoon, crew sa barko nahadlok sa dagkong balod. Dili to normal nga balod mga igsoon. Pila na gud to katuig gud nga sige biyahe tong mga tawhana, pero nahadlok sila tong panahon na gani sa ilang kahadlok, each of them called upon their own God. Nagtawag sila silang tagsa-tagsa ka mga Ginoo. Pasabot mga igsoon, katong mga tao dito sa barko, they are not believers of the God of Jonah, they are not believers of the God of Israel, they are pagan people. Mga tawo sila nga lahi ang Dios nga ilang gisimba, kay nanawag naman sila iya-iya sa ilang mga Dios. Pero wa man gihapon masulbad hantod sa ilang nakit-an si Jonah. And to make the long story shorter, mitug-an si Jonah nga siya ang rason nganong sila miagi atong nga klase nga dilubyo. And then Jonah himself asked them, wala magdesisyon. Ang ako makita na may sono kay si Jonah, siya pa'y ning hangyo sa mga tao nga ilabay na lang ko ninyo sa dagat. It was not the decision of the pagan people to throw him out of the boat. It was Jonah's decision himself. Gani pag ingon niya nga ilabay na lang ko ninyo para maluwas mo. Ang mga pagano ingon sila nga ayaw pud oy, dili pud mi nga anak kadautan para ilabay ka namo. May kahadlok pud mi sa Dios, bisan pag dili ta parehas og Dios. Mga igsuon makauuwaw kayo. Nga katong mga lahi og Dios nagsimba sa dili tinuod nga Dios. Mas buutan pagbatasan, mas maay pagbatasan kaysa sa mga tao nga nag-claim nga nagsimba sa buhi nga Dios.
Si Jonah na guning hangyo, nimbalibad pa jud sila, yung sila nga, yung si Jonah nga, o gusto niyo maluwas, ilabay ko. Yung sila, dili lang, maningkamot na bugsay, sige, paningkamot ng mga gamit sa sulit, ilabay, arumugaan ang ang barko. Wa man jud mga igsuon. Ingon gid si Jonah, kung di ko ninyo ilabay, mamatay tang tanan. Muton, nagampo pa jud sila sa Ginoo, yung sila nga Ginoo. Ayaw in town na, ayaw to paningli sa dugo aning imong propeta, amo ni siyang ilabay, pero iya maning hangyo, nakaampo sila sa tinuod nga Dios mga igsuon. First lesson nga mahibaw na ang atong makatunan sa story ni Jonah Mason, this one. The path away from God is always going down. Nakabantay mo nga diha sa pagbiya ni Jonah, pagtalikod niya sa Ginoo, ang gigamit nga pulong permi, he went down to Joppa, he went down to the boat, he went down to the lowest part of the boat, he went down to the sea, he went down under the sea, and then he went down inside the belly of the giant fish. Puro down, 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 mga igsoon. O sa pasabot ay mga igsoon sa eleksyon, the path away from God is always going down. Maguna-huna gayta mga igsoon nga kinang murag mas maayo pa man siguro mo undang na sa itong pagsimba kay basig mas mahimo maayo atong kinabuhi, sayop gid kay na mga igsoon nga pangunahuna. Tanga di man ta madato og kaning tutong sa itong pag-alagad, oy kay maibanan ma atong tithes og 10% perme. May pagdi na lang tamanimba, di ta mag kay ang atong 10% nato murag magamit pa nato sa negosyo. Kina maguna-huna na gayta mga igsoon nga nga mutalikod sa Ginoo nya magunahuna ta nga moasinso atong kinabuhi tungod kay wala na ta sa Ginoo, sayop kay na mga igsoon. The life of Jonah is a living testimony that the moment you step away from God, the road is not going up, it's always going down mga igsoon. Mahugmok ka sa kasakit, mahugmok ka mga igsoon sa tentasyon, ang imong kinabuhi madaot tungod kay imong gitalikdan ng Ginoo. Walay tao mga igsoon ganing talikod sa Dios unya nahimong maayo ang kinabuhi. Gani unsay sulti ni Jesus Christ, atong babaye nga giano na nawad-ag usa ka daotang espiritu, pero wala man mapuli sa espiritu sa Dios. Unsay nahitabo mga igsoon? 8 pa ang usa ka espiritu nga mibiya pagtan-aw niya nga hawang pa man ang kasing-kasing aning bayhana. Nanawag pa sa 7 ka mga daotang espiritu nga mas daotan pa atong espiritu nga gikuha sa Dios. Nanawag sa 7 mas daotan pa nga espiritu niya iyang giagda misulod sila sa kinabuhi ni adtong babaye. Gani ang ingon ni Hesukristo ang nahitabo atong bayhana ang iyang sitwasyon has become worse than the first time na dunay daotang espiritu siyang kinabuhi. May igsoon kina makakaplag ka sa grasya sa Ginoo. Unya imong talikdan kinagunahuna ka nga lisod man kay ning mag-alagad ka sa Ginoo, and you think that the world outside, no, that the grass is greener on the other side of the fence, kana makagawas ka sa kinang kural sa Ginoo, mas nindot ang kinabuhi, sayop kay na mga igsoon. Muralag nindot mga igsoon kay makadisko-disko naman ka, makapatuyang kag inom, makapatuyang kag kaon, di na maibanan imo nga sweldo sa isa ka bulan, but mga igsoon, believe me, there's no peace outside of the flock of God. Muna nakatuna ni Jonah mga igsoon, the path away from God is always going down. Pero nakanindot lang ani mga igsoon, nganong gitugutan sa Ginoo nga si Jonah malunod? Nganong gitugutan sa Ginoo nga si Jonah lamyon sa dako kayong isda? Kay nakit-an na sa Dios mga igsoon nga pinaagi sa pag-antos ni Jonah, maluwas niya ang iyang espiritu mga igsoon, maluwas niya ang kaugalingon. Kay mga pag-antos mga igsoon, ginatugtan ni sa Dios, dili aron niya silutan ta, ang yawa ganahan nga mga igsoon nga makita tang mag-antos. Pero ang Dios, iyang tugtan nga kita mag-antos because He know only through suffering kita muduol diha sa Ginoo. Gani mga igsoon in Thailand, the reason why most Thai people they don't seek God sa ilang kinabuhi, kay ang kinabuhi sa Thailand mga igsoon tawhay ra jud kaayo. Way linog, way bagyo. Upat na may katoy mga igsoon, wagi may kagig bagyo. Way linog. Unya walay mga kalamidad mga igsoon. Baha ra siguro, may baha panalagsa na mga Agosto or Septembre, pero mao na pinaka-worst nga panghitabo sa Thailand mga igsoon. Mao na nga ang panginabuhi didto murag tawhay ra kaayo ang mga tao tungod kay tawhay ang kinabuhi, murag usa pa may kinahanglan nato Ginoo nga okay na matong kinabuhi. Og dili day ka magantos mga igsoon, makalimot ka sa Ginoo. Muna matingala ka kinang human sa bagyong Odette, basta ang mga simbahan puno sa mga maninimbaw Tinuod mga igsoon dili
Mapuno ang simbahan basta naay kalamidad nga moabot kay nganuman diha pa man ta makahinumdum sa Ginoo. Sama ni Jonah ingon pa niya kitong gilamoy na siya sa dako nga isda, ingon pa ni Jonah siyang pagampo. When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer went up to you into your holy temple. Again, when my soul fainted, sa dihang naluya na ang iyang kalag, na hinumduman na niyang Ginoo. Unya sa iyang paghinumdum sa Ginoo, my prayer went up to God and into His holy temple, and gani diha mga igsoon nangayo siya kapasayloan sa iyang sala, o after 3 days mga igsoon giluwas siya sa Ginoo. The giant fish spit him out, vomited him out from its mouth mga igsoon. Mo na nga ingon diri, but I with a voice of thanksgiving will sacrifice to you what I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord. Grabe ang pagtuo ni Jonah. Sa diha nga human siya mag-agi, grabe nga pagsulay. Ang iyang pagtuo diha sa Ginoo nalig-on. Ingon pa siya, salvation belongs to the Lord. So, sometimes, mo ni tubag mga igsoon, nganong tugtan man sa Ginoo nga kita, why would God let us down? Nganong tugtan man sa Ginoo nga mag-antos ta? Ang tubag mga igsoon kani, sometimes, God will let you down so He can raise you up. Sa usara day ka pamaagi mga igsoon nga kita mabayaw, sakto ba akong term mga igsoon? Pasensya na kaya akong Bisaya, di na kayo put straight. There's only one way God can lift us up, can raise us up. Pinaagi lang mga igsoon sa pagtugot niya nga kita maka-experience og mga low times sa ato nga kinabuhi. Kaya kung kita gani mag-antos na mao ng panahon nga makanumdum ta sa Ginoo, unya pagpanawag nato sa Ginoo mga igsoon, iisa man tayo dayon sa Ginoo. So God will let you down so He can raise you up. Munit tubag day mga igsoon nganong tugtan ta sa Ginoo nga mag-antos, because walay tao sa Dios mga igsoon nga human sa testingi, human sa makatilaw sa mga pagsulay, mugawas siya anang pagsulay nga mao gihapong klase nga tao. Every person of God nga muagi og dako nga pagsulay, igawas niya anang pagsulay mga igsoon, ang iyang pagtuo diha sa Ginoo mas lig-on kaysa atong wala pa sa miagi nga pagsulay. Amen. Praise God mga igsoon. Tanawa ra gud ang tulo ka amigo ni Daniel, human sila makaagi sa sa kinang kalayo 7 times hotter than the usual fire. Paggawas nila mga igsoon, gipili sila sa hari nga mga gobyerno sa mga probinsya sa Babylon. They come out better than before they went into the fire. They were just wise men before. Paggawas nila mga igsoon, gobernor. Wa ko maging mga igsoon nga mag-antos ta aron nga humana tog antos, mag-gobernor na denta sa sa Cebu dili po na mga igsoon. Pasabot mga igsoon nga human ta mo gawas sa kinang mga pag-antos, ang atong pagtuo mas malig-on. Muhugot ang atong mga pag-ampo, mahimong mas makanunayon ang atong pagtuon diha sa pulong sa Ginoo. So God will let you down so He can raise you up. Unya kini, ang sunod nga tubag mga igsoon nga nung tugtan ta sa Ginoo nga mag-antos kini. Jonah chapter 1 verse 16. Then the men, katong mga trabahante, kauban ni Jonah dito sa barko. Then the men feared the Lord exceedingly and offered a sacrifice unto the Lord and made vows. Pagkakita sa mga tripulante sa barko, nga dihang paglabay nila kay Jonah, ning kalma og kalit ang dagat, nangahadlok sila mga igsoon. Nahadlok sila kay ilang na pamatudaan nga ang Dios ni Jonah mo'y tinuod nga Dios. Gani sa ilang kahadlok ingon ba dinhi, and they offered a sacrifice unto the Lord. Nakaila sila sa tinuod nga Dios tungod sa kasakit nga naagian ni Jonah. And that teaches us an important lesson tonight. That sometimes God will let you down so He can raise others up. Dili ra day mga igsoon nga tugtan ta sa Ginoo nga mag-antos aron nga maluwas ta. Ginatugtan ta usay sa Ginoo nga mag-antos kay aron ang mga tao sa atong palibot maluwas. Pagkakita nila nga kita giisa ta sa Dios, giluwas ta sa Ginoo, ang mga tao sa atong palibot nga sa una nagduha-duha kung aduna gid ba Dios sa atong kinabuhi, pagkakita nila mga igsoon nga kita giluwas sa Dios gikan sa atong pag-antos, they too will start believing that we are serving and worshiping a true and living God. Amen. Pila ka mga testimonya mga igsoon when I was still studying in CPAC. I don't know kung kaila si Pastor Benjamin kay Pedrita, no? Kay si pangalan ni Pedrita nga
apelyido ni Archie Pedreta. Mga igsoon, nakapaminaw ko sa testimony one time, ingon siya nga, ang iyang mama pagka-Adventista, gilutos og mayo siyang papa. Pusilon na lang hapit, sunugon ang sinina, gisiro sinina, adut lang makasimba, muikyas ang iyang mama, aron lang ang makasimba. Mga igsoon, pero inig kagabi ang iyang mama, inig ka alas 12, pagtulog na ang iyang bana, muluhod sa uluhan sa iyang bana, iampo niya iyang bana. Mga igsoon, wagid siya maghandom ng iyang bana mahimong Adventista. Pero kabala mo sinita mga igsoon, nagkasakit ang inahan ni Brother Archie. Pagkamatay sa iyang inahan, nihilak ang amahan. Pagkamatay gid sa iyang asawa mga igsoon, diha nakakaplag sa Dios ang iyang amahan. Mata di ay ang nagtestimonya mga igsoon, nabati ara po na testimonya ni Brother Archie, no? Nagtestimonya ang amahan nga atong mga panahon na di ay nga iyang asawa muluhod inig alas 12 sa gabi, ampo iyang bana, mata di iyang bana, mauwaw lang ang magpakita ang mata sa. Pero makabati siya sa mga pag-ampo sa iyang asawa di ay, pagkamatay gid siyang mga asawa sa iyang asawa igsoon, diha pa siya ni duol sa Ginoo. Gani last time nga nabatian ako maigsoon, ang iyang papa nahimong elder sa ilang simbahan. Ang manglulutos nahimong pangulo sa iglesia mga igsoon. Kay pinaagi sa atong pag-antos, kung wala siguro mag-agig pag-antos ang mama ni Brother Archie, dili makakita Ginoo. Nakitaan sa papa ni Archie nga bisang pag nag-antos ang iyang asawa, nakita niya nga ang countenance ng asawa malipayon, mitabok sa kamatayon mga igsoon sa pikas nga kinabuhi, nga malipayon walay kahadlok sa iyang nawong tungod kay nakaila ang iyang asawa sa tinuod nga Dios. O kung nakaila ka sa tinuod nga Dios, aduna kay paglaom bisan pa diha sa kamatayon. Sometimes God will let you down so He can raise others up mga igsoon. Pasalamati ang Dios kung nag-antos ka. Kay basi di ay mo na plano sa Dios aron maluwas ka, o kung di man ikaw, maluwas ang mga tao sa imong palibot. When you are down, call upon Him, and He will lift you up, and the others around you up. Mo ni katapusan akong habilin sa inyo mga igsoon, karong kabiuna. When you humble yourself before the Lord, He will lift you up. Sa diha nga si Jonah nakakaton sa pagpaubos siyang kaugalingon, mitawag siya sa Dios, na-realize niya ang pagpakasala, misangpit siya sa gamhanan nga pangalan sa Dios, God raised him up, but only after he humbled himself. Nagpamatuon ang Biblia mga igsoon, katong nagpataas silang kaugalingon, ang Dios magaduot kanila paubos. Apan sa mga tao nga nagpaubos silang kaugalingon, God is going to raise them up. Mo na nahitabo sa kay Jonah mga igsoon, iyang gipaubos iyang kaugalingon, ang Ginoo miisa kaniya, gihimo siyang propeta alang sa pagluwas sa mga tao sa Nineveh. Successful kay mga igsoon ang ministry ni Jonah. Gani naluwas ang tibuok tao sa Nineveh, wala sila gidestroy sa Ginoo sa panahon ni Jonah, tungod kay effective kaayo ang ministry ni Jonah mga igsoon. 5 words ra gani iyang wali, pero naluwas, na converter ang tibuok syudad sa Nineveh mga igsoon tungod sa pulong ni Jonah, because he humbled himself down. Paningkamot na mga igsoon nga matag panahon nga kita mag-antos, still praise the Lord, because that's the only way God can lift us up and lift the people around us up also, just like God lifts us up. Paningkamutan natin mga igsoon nga sa atong mga pag-antos makahatag ang himaya sa Ginoo. Basig ang atong pag-antos may pamaagi nga ang atong mga ginikanan nga wala pa maadventista, ang atong mga amigo nga wala pa maadventista, ang atong mga asawa nga wala pa maadventista mga igsoon, pinaagi sa atong mga kasakit bisan pa sa atong pagtinarong, makakita, makakaplag diha sa atong Ginoo. Daghang salamat mga igsoon.